Nag-iba ng daan. Kapag nakilala mo na si Jesus, hindi ka na pwedeng manatili sa dati. Reflection from Matthew chapter 2. And from Matthew 2 verse 12, it says, "Ngunit nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na wag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi." Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Mga kapatid, simple lang pakinggan ang verse, parang ordinaryong detalye lang. Nag-iba sila ng daan pauwi. Pero habang inuulit-ulit ang mga katagang ito, ay mararamdaman natin para bang may malalim na tanong na bumubulong sa atin. Bakit nga ba kailangan pang bangkitin na nag-iba sila ng daan? Hindi naman mahalaga sa kwento kung sa kaliwa sila dumaan, o sa kanan, o mag-shortcut, o sa mas malayong ruta sila dumaan. Pero malinaw na nakasulat ang mga katagang nag-iba ng daan. Bakit? Dahil kapag totoong nakilala mo na si Jesus, hindi ka na pwedeng bumalik sa dati mong daan. At sa reflection message na ito, ay tingnan natin kung papaano natin maya-adapt sa buhay natin ngayon, lalong-lalo na sa kasalukuyan nating sitwasyon. Mga kapatid, based from the story from Matthew 2 verse 12, ang 3 wise men naghanap, naglakbay, sumunod sa bituin, nagdala ng regalo, and take note, hindi sila religious insiders, hindi sila kabilang sa Israel, mga dayuhan sila, mga outsiders, pero sila pa ang totoong naghanap kay Jesus. Samantalang si Herodes, malapit sa religion, may knowledge, may position, pero sa kabila ng meron at kakayahan niya, wala siyang pagnanais na sumamba kay Jesus. At doon mo makikita na minsan, mas gutom pa sa Diyos ang malalayo kaysa sa malalapit. At nung nakita ng 3 pantas, mas kilala natin sa tawag na ang 3 hari. Nung makita nila si Jesus, hindi lang sila natuwa, hindi lang sila na-amaze, hindi lang sila na-touch emotionally. At ang pinakamaganda sa nangyari sa kanila noon, umuwi silang iba na. At hindi na kagaya nung dati. Friends, listen to this. Hindi naman sinabi sa verse na nagbago sila ng destination, kundi nagbago ng daan pauwi. At kung i-relate natin sa ating present situation ngayon, madaming tao na gusto si Jesus, gusto ng blessings, gusto ng healing, gusto ng miracles, gusto ng peace, gusto ng salvation, pero ayaw naman nilang baguhin ang kanilang direksyon. Ayaw magbago ng habits, ayaw magbago ng lifestyles, ayaw magbago ng old patterns. In short, ayaw nilang magbago ng daan pauwi. And here's the reality. Hindi sapat na nakita mo na si Jesus kung hindi ka naman magbabago ng daan. At ito pa ang mas malalim na mensahe na nakapaloob sa kwentong ito. Hindi na sila bumalik kay Herodes ang nagsabi sa kanila na kapag nakita nila ang bagong silang na sanggol, dumaan kayo sa akin pabalik. Sino nga ba si Herodes? Herodes was a king who represents manipulation, darkness, control, and worldly power. Kaya ang 3 pantas, the 3 wise men, ay binalaan ng Diyos. Yes, nagbigay ng warning ang Diyos sa kanila. Huwag na kayong bumalik doon. At sa puntong ito ay mararamdaman natin na para bang hindi lang para sa 3 wise men ang mensaheng ito. May mga tao ring nakikinig ngayon na kinakausap ni Lord. Kapatid, makinig ka. Kailangang maging wise ka rin. Huwag mo nang balikan ang toxic relationships na sumisira sa'yo. Huwag mo nang balikan ang addiction na unti-unting umuubos sa'yo.
Huwag mo nang balikan ang dating buhay mo na kung saan ay iniligtas na kita. Minsan, hindi ka na tinitest lang ni Lord, kundi binabalaan ka na niya. At minsan, alam mo na naman na ginagamit ka lang, niloloko ka lang, inuubos ka lang, sinasaktan ka lang, kinokontrol ka lang ng ilang mga taong kasama mo. Pero bakit bumabalik ka pa rin sa kanila? Bakit? Kasi sobra kang attached sa kanila. Kapit na kapit ka sa kanila. Sa kanila ka lang umaasa at takot na takot kang mawala sila sa'yo. Pero mga kapatid, hindi lahat ng mahirap bitawan ay kalooban ng Diyos. At minsan, ang totoong proof na nakilala mo na si Jesus ay hindi lang yung umiiyak ka sa worship, nagsisimba ka, natouch ka sa preaching or sermon ng pastor, kundi may mga daan ka nang hindi mo na dapat balikan pa. At baka may nakikinig ngayon na gusto nang bumitaw, gusto nang magbago, gusto nang umalis sa maling cycle ng buhay nila, pero natatakot pa rin. Gusto kong sabihin sa iyo at makinig ka, kapatid. Kapag may inaalis si Lord sa buhay mo, hindi ibig sabihin na inaagaw niya ito sa iyo, kundi para iligtas ka lang sa kapahamakang idudulot nito. Let us pray. Lord, salamat dahil hindi ka lang nagbibigay sa amin ng blessings, nagbibigay ka rin sa amin ng warnings, ng mga babala para iligtas mo kami at huwag masaktan at mapahamak. Tulungan mo po kaming sumunod, magtiwala at magkaroon ng lakas na iwan ang mga bagay na sumisira sa amin. Mga tao, habits, or toxic relationships or directions na matagal mo nang sinasabing wag na naming balikan. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na bitawan ang lahat ng ito at sumunod sa instruction mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, kapag totoong nakilala mo na si Jesus, may mga daan ka nang hindi mo na kailangang balikan pa. Maaaring hindi ito madali, pero bibigyan ka ng lakas ng Diyos para magawa mo ito. Kapatid, hindi ka inaagawan ni Lord, inililigtas ka lang niya. Amen.